Ciao a tutti! So as I promised, mag-share po ako ng tutorial about bonus Sociale Gas, how to apply online, o kung paano magkumpila online. Okay, so do it yourself DIY po ito. Ang unang tanong ko is nakatanggap ka na ba ng lettera? Kasi kailangan po yung lettera sa pag-apply online. So ito po ay para lamang po sa kliyente domestici con forniture condominiale gas, okay? Per usi di riscaldamento. Okay? Kailangan mahalaga na intindihan niyo po 'yan, okay? Condominiale gas po. Ang condominium, heater niyo ay gas po, gas naturale, hindi puwedeng autonomo, okay? So, saang bansito o website tayo pupunta? Dito po tayo pupunta, sa Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente. Ito pong i-type niyo sa Google and then mare-redirect na po kayo doon sa page o website mismo. Once nandun na tayo, accedi registrati, accedi po tayo. Registrati, before kasi wala pa tayong mga speed, kailangan pa mag-register. So, way back 2000, mga 10 years ago, ganan. I usually register kasi wala pang speed. Hindi pa lahat ng mga website, naka-format to speed. Laging registration pa. Ganun ginagawa ko. Since meron na tayong speed, accedi po tayo. You can use your speed or karta identita elektronika. Okay, both meron ako pero mas preferred ko yung speed, mas madali siya. So, gamitin lang natin yung speed. Pero take note po na ang pwedeng mag-access dito o magkumpila, mag-apply is yung dikyarante ng Dichiarazione Sostitutiva Unica, yung DSU, yung nasa ISE. Sino ba ang dikyarante sa ISE? Yun ang tanong ha. Siya ang pwedeng mag-apply o magkumpila. So, akonsento na ako, pumasok ako sa aking speed. Ayan na. So, pasok na tayo, prosegui na tayo. Click prosegui. Ang unang mag-appear is yung iyong profilo. Profilo utente. Yung dati anagrafici mo, basic info. I-double check mo siya kung tama ba. Kung tama naman, torna al servizio ka. Kung hindi, gestione profilo. Mag-edit ka doon, mag-modify ka, pwede. Dito, ito may mga buttons, clickable buttons. Ang atin pong i-click is yung bonus sociale. So, ito yung mga pamimilian natin. Ano bang apply natin? Bonus sociale, pero hindi po ito. Ito pong modulo dichiarazione indiretti gas ang ating kukumpila. Okay, so ayan po ang ating i-click. And then, ito yung unang page o pagina ng modulo na ikukumpila natin. So, ito po obligatoryo. I-check po natin yung checkbox, yung dichiarazione consapevole, anche ito, yung oppresso visione, yung privacia, okay? Codice accesso. Ano ito? Ito po ay matutrova mo sa lettera. Univoco po ito. Okay? Kaya sabi ko, kailangan ng lettera. Sa body of letter, nandito siya. Codice, yung 4 cifre. Siya pong ilalagay natin dito sa codice accesso. And then after that, vai avanti na tayo. Vai avanti, inserimento data o anagrafici. Yung dati anagrafici mo. So, check mo lang kung tama yung email, cellphone number mo, kasi mahalaga yung email for communication. And then, kung mali man, may gusto kang i-edit, i-modify ka, dito lang. Edit mo lang siya, gestione profilo. Punta ka lang dyan. So, kailangan yung codice fiscale utente, okay, at yung codice fiscale dichiarante di SU ay pareho po, okay? Yun po ang i-check nila. So, vai avanti na po tayo. So, dito ang una, yung codice pratica. SCEE. Ayan, ay matutroba din, matatagpuan sa lettera. Nasa upper left corner po siya. Ayan po. Hanapin nyo po sa inyong letter. Dito nyo po siya ilalagay. And then, sunod po, dito sa ilalim, sino ba ang magre-request? Okay, 2 options po siya. Kung ikaw mismo, okay, na nakatira doon sa bahay, sa apartamento, na gumagamit ng fornitura centralisata di gas naturale. O kung hindi man yung komponente o member ng iyong nucleo familiare. Yun ang check mo dyan. So, take note po, ang pwede po mag-apply nito kung ang kung ikaw ay gumagamit ng fornitura condominiale di gas naturale. Kayo lang po ang pwede mag-apply. Kasi, kung ang fornitura di gas o di riscaldamento di gas
naturale, hindi tipo condominiale kasi kailangan po condominiale, okay? 'Pag autonomo hindi po. Kailangan po ang inyo pong riscaldamento de gas naturale ay condominiale, okay, para maka-apply. Kung hindi po tipo condominiale, hindi puwedeng mag-apply at kung ang fornitura condominiale din po is hindi gas naturale, nakalagay dito, non è de gas naturale, hindi rin po pupuwede. So, kailangan po condominiale, fornitura gas naturale. Punta po tayo sa PDR. Ang PDR po, okay, ito po yung 14 digits o 14 tsifre na nasa boleta. Hindi po sa boleta ng ating gas, okay? Boleta ng condominium kasi meron silang separate na boleta para sa condominium expenses ng respaldamento. Ayun po ay itatanong nyo sa inyong condominium administrator kung hindi nyo alam. So, mag-inquire kayo sa inyong kustode, portinayo, portinaya. Kunin nyo ang number ng administrator ng condominium at tawagan para itanong. Okay? For sure, ibibigay yan kasi ganoon lang din naman ang ginawa ko. Dito sa ilalim, kung gusto mo magdelega, once na na-approve itong application mo o dumanda, makaka-receive ka ng another email o kaya naman ay lettera na sa katunayan is approve yung demanda mo. So, mabibigyan ka ng yung soldi na tinatawag natin, tramite bonifico domiciliato. Sa posta po siya kinukuha. Kung gusto mo magdelega, so, lagay mo lang dito yung il sottoscritto or la sottoscritta kung babae man, yung tipo de identità mo, dokumento de identità, yung input mo lang dito, and sino yung delegato mo na i-allow mo pumunta sa posta. Ilalagay mo yung info niya dito, name, last name, and codice fiscale. Okay? So, kung ayaw mo naman ako, hindi ako nagdedelega, ako mismo. So, no, i-check ang lalagay ko dito kasi may options siya, no, o, si. So, no, kasi gusto ko akong pupunta. There's no need for other person kasi ako lang yung libera. So, Codice Pratica, SCII, kailangan makumpilahan mo yan. At saka itong PDR. Kasi hindi siya magpo-proceed o magbaba-avanti kung wala yan. Kasi kung makikita mo, nakalagay dito, compila questo campo. Okay? So, once na kumpila mo na, va-avanti ka uli. So, dito sa pagina 5, allegati. So, yung documentation. Ano yung mga documents na kailangan mong i-attach. So, ito yung pagbabasihan, okay, ng iyong pratika. So, usually po, ang inilalagay ko dito o ina-attach ko na documents is yung dokumento o documenti anagrafici ko lang. Documenti anagrafici at yung ISE, yung latest ISE. Okay? Documenti anagrafici, ang nilagay ko, meaning lahat na ng documents ko, pinagsama-sama ko na siya. Carta identità, carta di soggiorno, at yung aking codice fiscale. And then yung ISE, attach lang po natin. Madali naman mag-attach. And then kung nakapag-attach na tayo via Vanti, pagina 6, sa pagina 6, ito yung anteprima. Okay? So, dito sa anteprima, pwede mong i-review kung yung mga na-input mong data or information ay tama. Ang kailangan mo lang naman i-check is yung Codice Pratica. Codice Fiscale, normal naman. Ayos na yun kasi nasa record mo na. Yung Codice PDR, kailangan tama. Yung email and yung cellphone number mo. So, ito kahapon ko ginawa. Kita nyo yung date. 11/5. Kahapon, 5. 11 Maggio. Kahapon lang po. So, ito yung last. So, kung tutto a posto, walang problema, tama, invia richiesta. Once na invia yung richiesta, makikita naman natin dito, pratica inviata con successo. So, na-acquire nila correctly. Immediately after that, na na-envy na natin, makaka-receive po kayo ng email kung saan kung ano yung email na inilagay mo, makaka-receive ka immediately. So, ayan, May 11. So, naka-format ako in English format. May 11, 7 p.m. kagabi, 7:18. Immediately, naka-receive ako ng email, komunikasyone, na sinasabi na yung aking requesta is stata acquisita con successo. So, from mese, makaka-receive ka ulit ng bagong email o lettera regarding sa status ng demanda mo. Kung positive siya, yung result niya, esito, positibo siya, so makaka-receive ka ng aviso na pwede mo nang i-claim yung iyong bonifico domiciliato. So, kung hindi man, makaka-receive ka pa rin ng email na nagsasabi na esito negativo, negativa yung pratika,
at naka-indicate din yung motibasyon kung bakit na-reject yung application mo. So, pwede tayong pumunta dito tayo sa Lamia Area Personale para ma-check natin yung list ng pratika mo o yung pratika na ginawa mo. So, dito mag-a-appear yung lahat ng pratika na ginawa ko, 2013 to 2025. Yung latest pratika ko na ginawa ngayon, para sa 2026, wala pa. Kasi kakabago pa lang. So, after a day pa, yan mag-a-appear. So, usually, nung nag-work ako sa patronato, yung anteprima ang ibinibigay ko para may kopya yung client. So, anteprima muna. Kasi yun din naman magkakaroon lang siya ng Codice Identificativo Pratica. Okay? So, ngayon, wala pa siya dito kasi kakasubmit ko lang. Mag-wait ka muna ng 1 day, for sure makaka-receive ka ng email. And then, ito na nga, after a day, May 11 kahapon, May 12 ngayon, I receive an email na para doon sa Codice Identificativo. Yun yung lagi nating ikikip, tatandaan mo yun kasi yun yung magiging kumbaga control number o codice para sa communication. Yung pratika mo, kung gusto mong balikan, pwede mo na uling puntahan doon sa area personale mo, Lemie Pratike, kung yung pinakita ko kanina, so pakita ko uli. Okay? So, ayan, nag-appear na yung ginawa ko kahapon, May 11. May ide pratika na rin siya. Ide pratika yung komunikasyon na ibigay sa akin, numero identifikativo. Then, pag in-click mo tong mostra, ito yung mag-appear. Yung detalye. Kailan mo ginawa, apertura, yung ide pratika na naka-indicate sa email, and then yung status ng pratika, so QSA na, pero kasi hindi mo na-submit pa, nasa WhatsApp pa yan. So, QSA na, tapos na, na-close na, yung tipo komunikasyon, enviado, kung hindi man, nasa bot pa yan. Ayan po, May 11. So, pag ni-click mo tong visualize, gusto mong makita, visualize, click mo lang yan, mada-download yung PDF, copy PDF ng iyong pratika. So, kagayang-kagaya nung kaninang ipinakita ko na anteprima. Ang nadagdag lang po ay itong nasa ibaba, kung saan may numero protokolo na o yung Codice Identificativo, meron na po. So, data, kahapon ko ginawa. So, yun lang po. Ito yung copy. So, once meron ka na to, pwede mo na itong i-print. Ito yung i-keep mo. Okay? So, napakadali lamang po, napakasimple. So, don't forget to follow yung aking Facebook channel kasi dyan ako, Facebook account kasi dyan ako lagi nagpo-post, and mag-subscribe din po kayo sa YouTube channel ko kasi nag-share din ako doon. So, thank you guys. I hope na nakatulong po ito sa inyo. Na napakadali lamang po. There's no need na po kayong mag-uli-uli sa patronato. You can do it yourselves. Napakadali po. So, bye guys, and see you on my next video. Don't forget to subscribe sa aking channel, YouTube channel, and follow kayo sa Facebook account ko para naman ma-notify kayo sa mga updates na ipinopost ko. God bless everyone. Ciao a tutti!